I have here, picture igsuon, pagpili. Which picture is good to look at repeatedly? Gwapo balik-balikon og tanaw. The first picture, the mountain of garbage. Ganahan ka, ana? Balik-balikon mo tanaw, as in whole day tanawa na. Ganahan ka. Or, Mount Apo. Wow. Isa yun sa ako ang ganahan adtuan nga mag-unwind kay kapatagan. Ganahan jud ko mo atubang sa Mount Apo, basta di lang mubuto. Ganahan yun ko. Isa sa ako ang destination good for unwinding is Mount Apo. Kape-kape, no? Tapos, my body, Pastor Glenn, I love life. Tapos, tanaw sa mountain, kaya na ako, dili mo baba og 2 hours. Nga mag-tanaw lang, grabe siya ka-refreshing. Lami kay sa paminaw. And, of course, dili about laag atong hisgutan karong adlaw. Dili about laag ako ang topic sa life counseling. I called my topic today, a healthy mind, conquering overthinking. A healthy mind, conquering overthinking. Sa ako mga gipakita nga picture ganiha igsoon, naa sa imuha kung asa imuhang balik-balik og tan-aw. Kaya according sa imuhang choice, sa imuhang life, pwede nga ang mountain of garbages imuhang balik-balik og tan-aw kaysa sa Mount Apo. Pero dili ka gusto ana kay baho kayo siya tan-awon, pangit kayo siya tan-awon, so imuhang balik-balik og tan-aw is ang Mount Apo. Kay nindot kaayo siya. So, depende sa imuhang choice, unsa imuhang balik-balik og tan-aw, ang pangit or ang maayo. According kay Auntie Merriam-Webster, overthinking is to think too much about something, to put too much time into thinking about or analyzing something in a way that it is more harmful than helpful. So pasabot igsuon, apil si Auntie Merriam-Webster, ginaingon niya nga ang overthinking is dili gid siya maayo. So unsa na lang kaha kung ang Ginoo ang mo define sa overthinking. So para mag-give up, maulian ka o ma-stop ang existing sa overthinking sa imong kinabuhi igsuon, kailangan firm ka nga dili siya okay ug dili siya iya sa Ginoo. Kailangan mag-decide ka nga ang overthinking kay dili siya okay ug dili siya iya sa Ginoo kay para masurrender nimo siya sa Ginoo. Kay ang butang manggod nga i-consider nimo nga normal lang ug okay lang, dili nimo siya mag-give up. Bisan pag naghatag na siya og grabe nga negativities sa imong kinabuhi. So please remember this one. Kailangan ka mag-decide karon nga ang overthinking kay dili siya okay, dili siya maayo, ug dili siya iya sa Ginoo kay para mawala ang overthinking sa imong life ug mag-give up nimo siya sa Ginoo. Amen? So right now, I will give you very practical points, but of course, based sa word sa Ginoo igsoon, how do we conquer overthinking? How do we defeat overthinking? These are very practical and yet biblical. Brothers and sisters, unsaon nato pagpildi? Ang sobra nga pag-isip. And then mostly ana nga ginaisip kay negative yun igsoon og maghatag yun siya og stress atong kinabuhi. Ako dili ko gusto ana. O kitang tanan, na nakaagi man ta ana. Wala may somebody siguro din nga wala naka-experience nga nag-overthink og usa ka butang. Kitang tanan igsoon naka-experience jud ta og overthinking. Og maunang akong pilion nga dili ko gusto mabuhi hangtod sa hangtod nga mag-exist ang overthinking sa ako ang kinabuhi. I want to be free. Akong choice, akong kinabuhi, I want to be free from overthinking. So these are the practical ways and the biblical ways. Number 1, to defeat overthinking, please be realistic. Because overthinking is opposite of realistic. When you say overthinking, daghan kaayo ka ginahuna-huna nga exaggerated,
dili gyud siya tinuod kung imuha nang yung scrutinize og maayo, exaggerated, mao nang gitawag siya overthinking. Sobra ra. So pasabot ng sobra ra igsoon, daghan didto sa imong ginahuna-huna kay dili na gyud tinuod. Mao nang kailangan to defeat overthinking, learn to be realistic. Be realistic in your life and in your mind. Philippians 4:8-9. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. Remember, keep putting into practice all you learn and receive from me, everything you heard from me and saw me doing, then the God of peace will be with you. When we become realistic brothers and sisters and dwell on what is true, the peace of God will be with us. And in Matthew 6:25-27, gingon ang Ginoo, Jesus mismo niingon, that is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food, than your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Remember this, in 27, can all your worries add a single moment to your life? We have been taught by the Lord, brothers and sisters, to look at the reality. Can all our worries add a single moment to our lives? Madungagan ba ito ang kinabuhi kung grabe tang mabalaka? And right now we understand, brothers and sisters, through God's Word, that being realistic beats overthinking by directing your mind to think what is right. That is first. Directing your mind to think what is right. Katong wala pa ta sa Ginoo igsoon, normal lang. Normal lang kaayo nga ang training sa ato ang mind kay grabe gyud ka negative. Normal lang na siya. Way mo badlong sa ato og dili kay ta makaisip nga dili siya okay sa dihang wala pa ta sa Ginoo. Halos tanan natong ginaisip matag adlaw kay opposite sa giingon sa Philippians 4:8-9. Di ba ang giingon sa Philippians 4:8-9, ang huna-hunaon kay true, tinuod, honorable, dungganon, right, tama, pure, putli, lovely, nindot, admirable, kadayig-dayig. Mo'y giingon sa Ginoo, mao daw ni ato ang dapat panghuna-huna. Ug katong wala pa ta sa Ginoo, opposite ani igsuon. Kay mas daghan gyud ta guilty ta, tinuod man na. Mas daghan gyud ta gihuna-huna nga dili tinuod, walay dungog, dili putli, dili nindot, og dili kadayig-dayig. Og sa dihang na encounter nato si Jesus, gibag-o niya ato ang kinabuhi igsoon og apil na diha ang mupili nga ato ang huna-hunaon kay maayo. Kay ang gibuhat sa Dios, ang gimugna sa Dios igsoon kay maayo. Wala siya gibuhat nga pangit, maayo ang gibuhat sa Dios. Og ang gusto sa Ginoo igsoon, apil sa ato ang pagdawat sa iyaha, ang pagdawat nga mauna ni ato ang kinabuhi karon. Nga i-train nato ato ang mind mughuna-huna og positive og maayo nga mga butang. It's training of the mind. Mauna ni karon ato ang life igsuon. Mauna ni normal sa ato ang i-train ato ang mind maghuna-huna og maayo. Og importante kayo na sa Ginoo igsuon kay pag ang training sa ato ang mind negative, mas grabe ta mo treasure, mo dwell og negative igsuon. Ang training sa ato ang mind kay mutuo og mga bakak. Mutuo og mga butang nga dili logical. Yes. Pag ang training sa utok sa tao kay negative, mao na ang iyang gina-absorb sa iyang kaugalingon, maanad ang ato ang hunahuna, mutuo og mga butang nga dili logical og mga bakak,
To the point nga bisag unsaon nag-explain sa atoa og mga reasonable nga mga butang, valid og logical nga mga butang, dili gyud ta mutuo. Kay ang training sa atong mind negative man. Mo absorb siya mga bakak og mga illogical. Unsa akong pasabot ni ana? Mga chismis igsoon, isa sa pinaka-ingredient sa chismis kay overthinking. Mauni giingon, na giingon. Mauni nabasa, mauni na dungog. Ug ang tao nga naay overthinking, naa siya tendency nga mag-speculate. Gikan sa iyang nabasa nga maorani, gikan sa iyang nadungog nga maorani, ug yang nakita nga maorani, tungod kay naa siya overthinking, mag-create siya og speculation. Ug mag-create na siya og sarili niyang version. Og tungod kay na-overwhelm na iyang kasing-kasing, iingon niya sa uban, sa iyang katapad, og kato iyang katapad na apoy overthinking, og mag-create na pog speculation, og mo-create og sarili niyang version, hangtod sa third person, fourth person, fifth person, boom! Chismis and slander, di na nimo matrace. Pag i-confront baya, magtinudlo ay. Siya matiniingon, siya libog na kayo, kinsa dyan nagsugod. So brothers and sisters, that is the practical outcome of the cause of overthinking. Mutuo kag butang nga illogical, bakak, di nimo i-confirm, di nimo sutaon, di nimo i-analyze, basta giingon, unya na-hurt ka, na-offend ka, pa! Maunay tinuod. So, kayo kag overthinking lang na. Overthinking lang, gamay ra kaayo, pero ingredient di siya sa mga dagkong butang nga makasira og relationship, makasira sa ubang tao. And being realistic, brothers and sisters, beats overthinking by thinking practically. Sa pasabot ng practical, ang gusto sa Ginoo igsoon, mahimutang sensible. No, atong mga panghuna-huna. Because overthinking, dili siya sensible mo create siya mga butang nga mga nonsense. Over-exaggerated, dili tinuod, mga buhat-buhat nga mga istorya. Mga buhat-buhat sa huna-huna nga di gyud tinuod nga nag-exist. And the Lord wants us to become practical. Niingon siya sa Matthew 6:27, can all your worries add a single moment to your life? Kabalo ka igsuon, ginatudluan ka. By saying this, ginatudluan ka sa Ginoo maging practical. Kung baga ginaingon sa Ginoo sa imuha. Kung nakay problema din ha, unya, grabe ka mag-dwell sa negative, mura nakaglaon sa din ha. Masulbad ba imong problema, day? Dong? Kana imong, sige, to sa, namalikas na ka. Grabe na gid kaayo. Dili lang ikaw ang nakadawat sa negativities, apil ang mga tao sa imong palibot. Nadamay na sila sa imong negativity. Masulbad ba ang imong problema ni ana, day, ni ana, dong? So, gusto sa Ginoo nga ma-awaken ang ato ang senses ba? Nga mahimutang sensible ba? Kay ingani man na siya igsuon. Pag i-tolerate na to ang overthinking, tapos magsige siya balik-balik sa ato ang mind, labi na pag naatay concern, mahimutang dili sensible to the point nga instead pangitao na to ug hunaho-naon na to ang solusyon sa problema, pwede tamang blame na og ubang tao. Og moabot pa gyud sa point nga i-blame na to ang Ginoo. Lord, ngano man oy nga nangalagad man ko sa imuha, gihatag na nako ang tanan, grabe na ako ang effort. Pero ngano man Lord, wa man nimo ginatubag akong pag-ampo hangtod karon, pobre man gihapon ko. Pag dili sensible igsuon, ang tendency sa tao dili mangita og kasulbaran sa problema, but mang blame, either i-blame ang sarili, sisihon ang sarili, sisihon ang ubang tao, ug labaw sa tanan, sisihon ang Ginoo. Pag mahimo manggong practical ug mahimong sensible, bitaw no, can all my worries add a single moment to your life? Kabalo ka igsoon unsay may tabo? Pag ang imong i-overthink kay solusyon, kung gusto ta mag-overthink, yes, kung gusto ta mag-overthink, kinsay gusto mag-overthink dire? Kung gusto ka mag-overthink, i-overthink ang solusyon sa imong problema. Amen?
i-overthink ang solution sa imong problema. Kaya pag ang solution sa imong problema, imong i-overthink, mahimo kang sensible nga tao. Unsa may mahitabo? Makarealize ka, uy, nganong problemado man ko kwarta, laba ko'y trabaho? Hala, wala day ko'y trabaho. Kaya pala, problemado ko kwarta, wala man day ko'y trabaho. Walay container nga, problemado kay ko, love life. Grabe na stress na dyan ko, love life. Hala, tama ko kay gawas-gawas sa balay na di naga-moves. Muhulat lang. Maski lalaki unta ang naay right jud kay nga mo-moves, di pod muhulat ra pod mo-moves ang mga girls. Usaon na lang ni. Makarealize ka ba? Maabot ka sa imong senses pag kana ganing pag maging practical gani ka. Ang problema no, di gini makadungag sa ako ang kinabuhi. Sa solusyon akong hunahunahon. Ay, ma-realize nimo sa imong kaugalingon asa ka nagkulang. Na ako'y trabaho. Hala, kaya pala problemado ko kwarta kay Waldason. Mandi ay kaayo ko. Kada makita og milk tea mo palit dayon. Nag-milk tea ganina, buntag udto gabiin, nag-milk tea kaya pala. See, brothers and sisters, pag matanggal ang overthinking nga negative, mo arise ang pagka-bright sa tao. Makahuna-huna ka. Unsay tama nimong buhaton igsoon. So it's very, very important. When overthinking strikes, be realistic, brothers and sisters. And the number 2, first, be realistic. That's very practical. Uy, overthinking. Shh, be realistic. Unsa jud tinuod, tukion unsay tinuod. Mag-amgo sa kaugalingon. Dili magpundo sa negative. Unsay kasulbaran ani ako problema sa love life, problema sa kwarta, tanang klaseng problema. Konjon maging real gyud, maging real sa kaugalingon. Then manglupad, I tell you, manglupad gyud nang overthinking. Pag magsugod ka, maging realistic igsoon. And then number 2 is correct your own thoughts. Correct your own thoughts. Please say, I will be realistic. And please say, I will correct my own thoughts. You know, kasagaran na ito madungog is, we need to accept the correction from other people. Kaya mutabang siya sa ato ang maggrota. That is very true. Pero lahi po nag-level iksoon nga moabot ka sa imuhang point nga honest ka sa imong kaugalingon. Catch it. Huwag ko corrupt, brothers and sisters. Okay nang mo-accept kag correction gikan sa uban, through sa preaching, pero lahig level of maturity and growing pag moabot ka sa point sa imong life nga kaya nimo i-correct imong kaugalingon. Nga honest ka sa imuhang kaugalingon igsuon. Ana ang Matthew 15:11. Kaninga time ang mga religious teachers kay nasuya sila sa pundok ni Jesus. Kay nagakaon nga way hunaw-hunaw. O nga nagakinamot siguro sa penongs kasi nagakaon sa penongs dire, di ba? Kinamot ka or sa balay. Nasuya ang mga Pharisees. Kaya mga pundok ni Jesus, yung mga disciples kay nikaon nga wala ng hunaw. O giingnan nila si Jesus. O gibara sila ni Jesus by saying ginaingon ni Jesus ba? Nang hunaw mo sa inyong kamot, inyo lang kamot inyong gihunawan, pero inyo makasing-kasing way hunaw. Mo nang gi-crucify yun si Jesus. Kaya giingnan niya ba nga, ang anak niya pagkaingon ba, nga inyong kamot na inyong gihunawan, pero inyo makasing-kasing wa ninyo hunawi. Ouch! So mo nang gitaral yun, gi-crucify yun, nga yung grabing hatred kay gi-crucify yun ang ato ang Ginoo. So mo ni, sumpay. Matthew 15:11, it's not what goes into your mouth that defiles you. You are defiled by the words that come out of your mouth. So kato yung mga disciples wala nang hunaw, pero manghunaw po ta ha. Bitaw nang hunaw ang mga disciples, di po ta manghunaw. Kung pwede ra manghunaw, siguro that time kay way tubig. Unsa ba diyan? Naa sila rason nga di manghunaw. Pero pag intentionally di ka manghunaw, grabe po, tinuyuan po na no panghunaw po kay basig unsa na lang daghan na bayag bakterya ron kaysa sa una. So kailangan manghunaw gyud ta igsoon. And in 1 Corinthians 6:12,
Ang giingon sa Ginoo din ay sa dihang na-encounter nato ang saving grace sa Ginoo, yatang gilimpyuhan o gihimo ta niyang nga balaan. Og niingon siya, you say, I am allowed to do anything, ana si Paul, but not everything is good for you. And even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to anything. Ang reason nga nung pwede na to buhaton ang tanan igsoon tungod kay sa free will nga gihatag sa Ginoo sa imo. Maskin pag gidawat na nimo si Kristo, dili niya pakialaman ang imuhang free will. Kay pinaagi sa imuhang free will, mahibal-an sa Ginoo kung tinuod ba ka nga nahigugma sa iya. Pero ang encouragement ni Paul, dili tungod kay naa kay free will, tanan nimong gusto buhaton. Tanan nimong gusto huna-hunaon, kay pwede nimo huna-hunaon. Kailangan na ay boundary. Kailangan na ay limitation. So right now, brothers and sisters, correcting your own thought beats overthinking by examining how you perceive things. Imuhang i-test unsa ang imuhang pananaw sa usa ka butang. Ni strike ang negative, ni strike ang overthinking, kailangan nimo i-examine, kailangan nimo i-test imuhang kaugalingon unsa imong pananaw sa usa ka butang, because it is highly encouraged in 2 Corinthians 13:5 that we should examine ourselves and test ourselves, brothers and sisters. Kay bisag unsa lang ato ang pwede masagap. Gi-example ni Jesus dire nga dili tong hugaw nga gikan sa kamot nga nisulod sa bakba siya mga disipulo ang makahugaw sa kinabuhi sa tao, kundi ang mugawas sa iyahang bakba. So to the following verse, sa verse 19, Matthew 15:19, giingon dito, mga evil thoughts, mga slander nga mugawas sa bakba sa tao mo ay makapahugaw sa iyaha. And we can apply it in our real life experience. Di ginato ma-filter tanan igsuon atong makita, ato ang madungog atong mabasa. Sa social media, sa mga billboard, sa masiasa ta mo adto, o even sulod sa simbahan, dili ka makaingon nga perfect ang tanan. Samtang naapata sa imperfect, dili perfecto nga kalibutan igsuon, Christian ka. Ayo jud expect nga paggawas nimo og balay, ma-filter nimo ang tanan nga putli ang tanan nga imuhang makita, madungog og mabasa igsuon. But ang assurance sa Ginoo, you are not powerless against these things. You are not powerless, igsuon. Dili ka pwede maingon nga, tungod nila, tungod ani, tungod ana, nakasala ko. Kay naa kay gahom, mo filter sa imuhang sariling panghuna-huna. You know what? You have the Holy Spirit. Very powerful. Very powerful. And you have your free will. So karon, ang labanan na igsuon, unsaon nimo paggamit imong free will? Unsang free will? Kabubuton ba? Choice nimo ba? Unsaon nimo paggamit imong choice nga imong nakita, nadungog og nabasa nga bakak, dili tinuod negative, dili mo puyo sa imong kinabuhi. Naakay power ana igsuon. Ang Ginoo i-change niya imong heart. Yes, according sa Word of God. I-change sa Ginoo imong heart, pero ang responsibility nga mo change sa mind, gihatag niya sa imo igsuon. Gihatag sa Ginoo sa imo ang responsibility. Nga tanan nimong nakita, nadungog, nabasa, nga dili iyaha, imuhang i-disregard sa imo kinabuhi. Dili ka mo dwell, dili mo i-treasure. Mubuhat kag pamaagi nga imong mind ma-divert sa mga butang nga maayo igsuon. And correcting your thoughts beats overthinking by discarding unhelpful thinking. First, perceive nimo, uy, negative. Hala, pangdaot sa uban. Agkoy, panglibak ni. Agkoy, uy, negative, bad. Dili siya true, dili siya honorable, dili siya pure. I-memorize to igsoon ha. Pag naagani kay ma-receive nga kanang naay mo bangga sa imo, moabot sa imuhang mata o sa imong dalunggan, mabasa nimo nga
dili maayo, negative. Uy, memorize sa gyud ang Philippians 4:8-9. Uy, honorable ba ni? True ba ni? Pure ba ni? Lovely ba ni? Admirable? Dili man. So, don't allow it to penetrate in your life. It's very, very helpful nga himo na tong batasan ang mo discard. O sa pasabot anang discard, mo reject og mga panghuna-huna nga dili makatabang sa ato igsoon. It's very, very helpful. Kay kabalo ka, daghan kay itag pwede sa gubangon. Daghan kay itag pwede ma-encounter nga problema matag adlaw, di ba? Paggawas pa lang nimo sa balay, no, makita nimo imong silingan na kay problema. Oh. Kada adlaw igsoon, it's life. Every day is a battle, right? O daghang problema nga pwede na itong ma-experience matag adlaw mga estudyante sa eskwelahan labi nag-exam. Word pa lang daan nga exam, problema na gyud, examination. No, testing yun siya. Daghan kay tag pwede ma-experience igsuon nga mga problema matag adlaw og helpful kaayo nga ibatasan nato nga mang-reject og mga butang nga dili makatabang sa atoa kay para mabawas-bawasan ang atong problema. Tama ba? Ani man guna siya? Kung ibatasan man guna to ang overthinking og magsigig absorb sa tanang negative, wala kay pili ba? Tanang muhapak sa imo nga negative kay imuhag yung i-embrace. Haska dyan imong daghana og problemahon. Malibog na ka, maluya na ka, malipong na ka igsoon hangtod sa ma-stress na ka, ma-depress na ka sa nagpatong-patong nga problema sa imong kinabuhi. Pero kung imong gwardyahan ang imong hunahuna, uy, kaning butangan ni, gamay na lang man kaayo ni. Kapeti, ka-chicken, di na kaya na ko ni hunahunaon, oy. Kaya para imong time and energy, mahurot ni mo og sulbad sa imong mga problema nga taas og value, nga naay sense, nga mas importante sa imong kinabuhi. Amen? Kung sa akong pasabot, gusto na ko i-specify. Kung atong i-check, you know, kung atong i-check ha, atong utok, i-check na to atong utok, ba marag barinahon, ganyan na itong mga isa-isahon ba. Daghan kay kag gina-problema nga, di na unta kain mo problemahon. Pero pilion gyud nimo nga problemahon, maski gamay na lang gyud unta kay siya, no? Mohatag siya grabe nga kasakit sa imong kinabuhi. For example, di ba ang social media lingaw-lingaw ra man na? Di ba kita nga mga Christian mag-post ta din na sa tuang faith, mag-post ta din na sa tuang mga conviction. Pero usahay, no? Kani mga likes, mga reaction, mohatag og kasakit ba? Ay, wa siya nag-heart sa ako ang post, di ko niya love. Kung nag-like pod, ay, like lang, di ko niya love. Dapat heart. Hangtod sa makaisip na ka nga ang person, nga ang person kay, maanoy na ka, maglagot ka, makita siya sa personal. For example, kauban mo sa simbahan, nag-like sa akong post. Wa nag-heart. Nag-react lagi, pero puro na pod like, dili heart. Ganyan ba, no? Di mo hatag siya kasakit sa imuha niya. Mag-cause siya nga, gamay ra gyud kay na. Yes. Na okay na, tinuod man na. Oh, gamay ra gid kay na ba pero maghatag siya grabe nga murag kasakit sa imong life gani nga before ka matulog maglagot ka ani nga person kay dili heart iyang gina-react sa imuhang post gani. Unya ma-judge na nimo siya nga dili ka niya like. Unya pag may balaan day nimo, kuan ra gyud kay nga tao, grabe ka passive. Nay account pero murag wa nag-exist. Oh nya, daghan ba kay tag friend sa Facebook no? Abi nimo gi-unfriend na ka kay di nimo kayo makit-an, na siya ka nga friend pa di ay mo nya 1,000 man di man na kaya tan-awon tanan no. Wala mo kag thousands of friends nimo like uban ri pastor 2,000 ang friends, grabe makit-an ba na isa-isa na ma-post anang 2,000 nga friends, kadali ra kay ka mag-scroll no. So overthinking igsoon, problemahon nimo ang butang nga gamay na lang kaayo. Nga pwede ra kay ingnan nga kuan ra gyud ni si brother or si passive. Oh, sa pa din nga mga reason jud at tinuod nga reason. Overthinking igsuon. Nya karon pag nakay problema nga mas dako pa sa like sa Facebook, mas dako pa ni anang social media. Tagbaw na ka, nadatugan na ka ngano. Facebook pa lang, guba na imong heart. Social media pa lang, guba na imong heart igsuon. Overthinking.
Kailangan siya i-give up sa Ginoo kay gamay lang siya, di kaayo nimo mapansin. Pero pag imo nang ukayon, mag-cause dahil siya og grabing negativities sa imuhang mind. And magkaroon kag mental health problem, even physical. Ngano, di nakakatulog, ma-insomnia na ka. Kay sige kag balik-balik o hunahuna ani nga mga butang nga pwede ra nimo dili unta hunaon igsuon. Ug labaw sa tanan, maapektuhan ang imuhang spiritual life. No. Mawad-an na kagana mo basa sa pulong sa Ginoo. Mawad-an na kaugana mo simba. Daghan na, mawad-an na kagana mag-serve. Kay grabe na gyud kaayo. Napuno na gyud negativity ang imuhang mind igsuon. Maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Sa Sunday, mahadlok ka. Hala, basig mahit ko sa word sa Ginoo, overthinking. Oh, grabe ang result, igsuon. Bugat, no? Dako kay ang result sa overthinking pag dili na to siya i-surrender sa Ginoo. So now, before I proceed to my third point, please, brothers and sisters, please commit right now, kung dili man karon unya, i-meditate nimo tanan, nga imuhang i-surrender sa Ginoo ang overthinking. Please say, Lord, I will give up. I will surrender to you my overthinking. Pwede unya igsuon sa inyong balay pag muuli ka, Lord, because overthinking is very real. Tinuod siya, nag-exist siya. No? Kitang tanan kailaon sa ng overthinking. Buhi gid kay siya, nag-exist siya. Mura siya magunitan nato every day sa atong life. Pag naingon ana igsuon sa ato ang kinabuhi, grabe ka-active nga negativity. Please take a moment to talk to God and tell to Him, Lord, I will surrender this, I will surrender that, I will surrender this to you. And the number one thing, brother and sister, maura gyud ni, ang pinaka mo filter o mo barricade, unsa nang barricade, barikada. Kailangan na i-filter o kailangan na i-barikada. Ato ang hunahuna igsuon, walay lain kundi ang pulong sa Dios. And my third point is, control your mind through God's Word. Control your mind through God's Word. First, be realistic. Ikaduha, correct your own thoughts. Be honest to yourselves. Badlunga imong kaugalingon, i-correct imong panghuna-huna. Pag mali, ingna yun imong kaugalingon, mali na siya. Ikatulo, let us be controlled by the Word of God. Isaiah 26:3, ingon ang Ginoo, you will keep, niyan ang propeta, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. See? Those people, those Christians whose thoughts are fixed on the Lord, they will receive perfect peace. Nagid ay. O ang giingon sa following verse, sa verse 4, always trust in the Lord, the eternal rock. Mo'y giingon igsuon, di gyud mairog. O kanang overthinking igsuon, shakeable na. Exaggeration, very unstable mind. Overthinking. Let us receive it. Overthinking is instability of the mind. And it needs the Word of God nga maremedyohan para mahimo siyang fix, mahimo siyang stable. And in Romans 8:6, so letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Amen ba? Balik-balik ko na ito ni igsuon. Letting the Spirit control my mind leads to life and peace. Letting the Spirit control my mind leads to life and peace. Please say, letting the Spirit control my mind leads to life and peace. Letting the Spirit control my mind leads to life and peace.
when overthinking strikes, brothers and sisters, read this kind of verses. Letting the Spirit control my mind leads to life and peace. Ang siya gahom sa word sa Ginoo igsoon. Nganong mupildi man siya sa overthinking, wa na lain. Remember that, akong giingon ganina. Wala na laing mo filter o mo barricade sa ato ang hunahuna igsoon pulong sa Ginoo. Because God's word beats overthinking by being settled on the word of God. Ningon ang Ginoo sa James 1:6, ayaw pag-doubt. Kaya kung mag-doubt ka, masusama ka sa balod nga ginahuyop sa hangin, bisan asa lang. O kanang overthinking igsoon, maunay ingredient. Di ba, ganina, overthinking, ingredient sa chismis. Karon, overthinking kay ingredient sa doubt. Pag magsigi kag overthink, igsoon og negative, I tell you, dili faith ang mo increase sa imo kung dili doubt. Kay, mawala imong pagsalig sa Ginoo. Pag magsigi kag focus, kung pilion nimo, ang choice na sa imo ha. O kung mo penetrate ba ang overthinking sa imo nga negative, ang choice na sa imo ha. So kung i-allow nimo nga sigig balik-balik, mabuhi ang doubt nga nag-exist, namatay na unta ang doubt sa diyang gibaptize ka sa Holy Spirit. Pero ang imong choice sa life is mag-overthink og negative, so mabuhi ang doubt pag-ayo sa imong kinabuhi igsuon. Instead, ang faith. So this is very crucial. Sa tinuod lang, even the Bible says, gagmay kaayo nga butang mo sindi siya ug mga dagkong butang sa atong kinabuhi. For example, si David, di ba? Wala siya ni apil o gera o sa kaadlaw ni ana. Nagtinapol siya. Di ba, laziness, murag gamay lang siya. Pero sa ending, grabe yun, no? Grabe yun. Nagkayamukat ang iyahang kinabuhi tungod sa laziness nga iyahang gibuhat. Wala nakigera. Nagtambay-tambay lang dito sa rooftop. Nakitaan si Bathsheba nga naligo sa walay atop. Nga naman po ba nga way atop? Nga naman jud nga way atop. Dapat na ay atop para dili makitaan nga naligo. So brothers and sisters, ayaw basta-basta ha ang overthinking. May ka nga, grabe po si pastora, oy. Kung rasad kayo na, oy. Overstatement rasad kayo na, oy. Nga nag-overthink lang ko. Naapektuhan na ako ang faith. Let us be honest. Pag magsigi kag everyday sa imong life, i-treasure nimo ang negative, ma-increase ba na imong faith? Dili ay. Even to the point gani nga ma-question na nimo kung nag-exist ba si God. O kay na-consume na ka. O grabe nga negativity igsuon. Magmanifest na. No, dili na mo simba. Mag-backslide na mo sa kakristohanon. Kay nawala na iyang pagtuo sa Ginoo, nagsugod og overthink og negative nga butang og naghatag og doubt sa iyahang kinabuhi. So please remember this. Ang overthinking, dili siya mo increase og faith. Mo increase siya og doubt sa toang kinabuhi igsuon. So pag naay ingon ana nga attack sa imong life, be fed by the word of God. Be fed by the biblical teaching found in the Bible. Abriday mong Biblia igsuon. Pag nakahuna-huna ka nga ubotang nga against sa Philippians 4, nga dili true, dili honorable, dili admirable, abriday ni mong Biblia. O kaya dayon sa imong utok tong bersikulo gani igsuon pulong sa Ginoo nga mo counterfeit ni ana, and I tell you, ang imong overthinking mamatay. I tell you 100% imuhang overthinking mamatay kay layo ra ang gahom sa pulong sa Ginoo sa overthinking. Buhi ang pulong sa Ginoo nga mo change sa imong mind. And God's word beats overthinking by allowing the Spirit of God to dominate your mind. Once we absorb, we are fed, ato ang i-overthink ang pulong sa Ginoo igsuon. Kabalo ba mo unsay naga-dominate sa imong mind?
Dili lang simple. It's the Spirit of God. Niya na ang Ginoo, niya na si Jesus sa John 6:63, my words are spirit and life. Ana siya. Niya na si Jesus. My words are spirit and life. Maunang dapat maoy ato ang i-overthink ang pulong ni Jesus. O ang Holy Spirit igsoon, ang purpose sa Holy Spirit i-remind ta sa word sa Ginoo. You know what, in actual experience, pag dominated kaayo imong mind sa pulong sa Ginoo, tanang concern sa mind sa tinuod lang, tanang problema sa mind, negativity sa mind, ang kasulbaran na sa pulong sa Ginoo. Every time you feel discouraged, ipa-remind sa Holy Spirit sa imuha ang Galatians 6:9. Ayaw kakapoy mo buhat og maayo. Kay pag di ka mo undang, di ka mo give up, mo abot ang panahon nga imong anihon ang tanang maayo nga imong gibuhat. So you feel discouraged. And you are, yes, dili pasabot igsoon na Kristohanon tanga, kana ganing, wala na tayo mabati nga kaluyahon, wala na yung mga negative nga mo strikes ato, yes, naagyod na siya. Pero kung ato ang mind kay dominated sa pulong sa Ginoo, when we are discouraged, the Word of God, the Holy Spirit will bring it. Isaksak yun niya sa atong alimpatakan igsoon. Hey! Remember Galatians 6:9. If you keep doing that, are you thinking that's good? Kanay mo ang ginabuhat? Maayo ba na? Yes, maayo ni. Pag di ka muundag buhat, ana, moabot ang time, anihon ni mo ang bunga ni ana. So pasabot, kung muundang ka, wa kay anihon. So it's a test of endurance. Ang promise sa Ginoo na ana, naka-prepare na. Ang tan-awon sa Ginoo igsoon is, muindor ba ka? Ma-realize ni mo, mo din ay gusto sa Ginoo mo indoor ko. Kaya pag di manggog ka mo indoor, pasabot gift lang imo ang gusto. Di ba? Ma-realize ni mo, pag di ko mo indoors, aning pagsulay, so pasabot gusto lang kung maayong butang, gusto lang nako ang gift, pero dili ang makauban ang Ginoo. Dakan kay kag ma-realize. Dakan kay kag ma-realize igsoon pag i-allow nimo ang word sa Ginoo nga mostorya sa imo. And then this is very common. Daghan kay mga tao mga tao sa simbahan nga, maka-feel sila nga murag gihit sila sa nagwali. Actually, naay pastor, tinuod ni, gi-confront og member sa church, giingnan nga nalain siya sa wali ni pastor. Wala man po na nahitabo din he. Siguro in silent lang, no? In secret lang ni ingon. Pero naadji nahitabuan na. Gi-confront si pastor siyang member nga, nasuko ang member kay nalain siya sa wali ni pastor. So karon kung nakay mabati ana, and then that is negative. Na you feel hit, at as if intentionally kagihuna-huna sa nagwali, nga walay tulog ang nagwali Saturday before para naguna-huna sa imuhang kapakyasan. Wow! Muluya po ni pastor, maguna-huna sa imong mga kapakyasan, wa siya'y tulog, niya mo iyang iwali pagkaugma. No! Pero kung saturated ka sa word sa Ginoo igsoon, kana nga negativity, matanggal na. Kaya nga no, i-remind man ka sa Holy Spirit sa Hebrews 4:12. Unsay giingon dito? That the word of God is alive and powerful, sharper than the sharpest two-edged sword, it cuts the spirit and soul, marrow and joints, and it exposes the innermost intention of the heart. Okay. Waday ko gihit ni pastor. Or waday ko gihit sa nagwali. So, mali niya akong ginahuna-huna, nga bantay lang niya akong disciple, bakong sige pang ingon-ingon niya akong disciple ka, pastor. Anong dabi ni na-expose ako ang mga naasa ko ang sulod. Masigkin sa nalay pasangilan, overthinking. Wa di ay. Nya kasagaran baya ka ng mga naga-overthink, di pod maka-confront. Naalang sa huna-huna, kani ako ang disciple o kani ako ang katapad diri mo. O siguro yung nag-ingon dito kay pastor nga na ako'y giagian ingin ani. Mag-create speculations. Nya kasagaran ba yung overthinking? Dili ka ingon, dili ka confirm. Friend, sister, brother, gichismis ba ko nimo kay pastor? Ay wala ba ya? Kay mahadlok po mo face sa reality nga pataka ra siya gunahon na. No, result of overthinking, no?
Na abi na to gihit ta intentionally, abi na to hurt ta intentionally. And then ang word sa Ginoo mo remind sa to, hey, wala ka gihit, wala ka intentionally hurt. Mo na ako ang pulong. It's alive and powerful. Mukat yun siya, sharp. Kailangan sharpest than the two-edged sword. Pinakahait daw nga sword nga duha ka buo ang hait. Mas hait pa daw ang pulong sa Ginoo. So pasabot apil ang nagwali, way excuse. Pak pak. Una natigbasan. Ang nagwali during nagstudy. Oh. During weekdays nga nagstudy ang nagwali, nahuman nagkatigbas. Mao nang makusgano na kaayo. Kay na-deal na sa Ginoo ang mga nangatigbas. Mao nang pagwali, powerful na kayo na nag-emote si pastor nga on the spot na hit pod siya. Ana, no? So instead if overthinking will be surrendered igsoon, tanang negativities dili mamunga sa atong kinabuhi. Even maminaw sa pulong sa Ginoo, dili ta ma-offend. Ang ato anong maisip, wow Lord, concern kaayo ka sa ako, maski gahi kog ulo. Nga, Lord, salamat, Lord, ha, sa kagahi sa akong ulo, kailangan jud two-edged sword. Tama, yun. Kailangan jud siya og hait kaayo nga sword nga mutigbas kay di mo ko matabang sa akong pamilya, di ko matabang sa misag kinsa na lang, di ko matabang. Pero imong pulong gid, Lord, mo strike gid siya sa ako. So, pag walay overthinking, walay negativity, ang receive nato sa tanan igsuon nga ginasulti sa Ginoo, love ta sa Ginoo. Concern siya sa atwa o gusto ta sa Ginoo mabag-o. Ug ang mga tao sa ato ang palibot, di na to sila personalon, di na to sila i-hate. Mga vessel sa Ginoo, consider na to nga gigamit lang sila sa Ginoo igsoon para sa ato ang kaayuhan. So brothers and sisters, giving up, surrendering to God, our overthinking, walay laing mabless. Walay laing matabangan. Ikaw igsoon. Ikaw ra gyud. Walay lain. When you surrender that to God, when you consider overthinking is not okay, dili siya sa Ginoo, so kailangan siya i-surrender. Walay laing maka-benefit pag-ayo ni ana igsoon. Ikaw ra gyud gihapon. And I want to leave you Romans 12:2. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Let God transform you into a new person by changing the way you think. God is very committed in changing our hearts, brothers and sisters. He is very committed. Mahimot ang born again, mausab ang atong kasing-kasing, di na to na kaya. Ang Ginoo ra gyud makabuhat ni ana. Pero ang muusab sa imong hunahuna, ang mupili matag adlaw, because life, every day we experience many things in our lives. Many things, daghan kay tag pwede ma-experience igsoon. Pero ang gahom, mupili, unsay pasudlo nato sa ato ang hunahuna, sa ato ang kinabuhi, naa siya sa ato igsoon. The way we think, how we perceive things, how we interpret things, how we analyze things, ang responsibilidad igsoon kay gibutang sa Ginoo sa ato ang kamot. We are not passive, amen? We are not passive believers, nga muratag mga robot. Nga masig unsay gibuhat sa Ginoo niya, wala tay cooperation, no. I-change niya atong heart, and then ang mo change sa ato ang mind, ang mo pili nga ma-change ato ang mind, kita igsoon. It's our call. So word to remember, conquering overthinking is helpful to our whole being. We can beat overthinking by being realistic, correcting our own thoughts, and controlling our mind through God's word. A healthy mind leads to a healthy life. I hope that you are blessed today.